Hello Kathden fans! May regalo si Sir Alden kay Ma'am Catherine na sapatos, tapos ang kapatid ni Sir Alden na si Kuya Kevin na nasa Pilipinas ngayon. According dito sa Instagram story ng kanyang asawa, mga kasambreros, ay close din po ni Sir Alden. So yan, at marami pang items of vlog na ito, mga kasambreros. So unahin ko ito. Ang asawa ni Kuya Kevin na kuya ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, ay na si Shannon, no? Si Shannon palang asawa niya na isang doktor ay nag-post sa kanyang Instagram story. Andito ay si Kuya Kevin niya, tapos si Dr. Shannon, tapos si Baby Kiana. So si Kiana pala ay anak ni Kevin, mga kasambreros, na sobrang kulit dito ni Kevin. Tapos si Ma'am Catherine ay andito. Tapos parang pala, nagbakasyon si Kevin, mga kasambreros, no, dito sa Pilipinas. So sabi dito ni Dr. Shannon na asawa ni Kuya Kevin niya ay nice catching up. I miss and love you all. More bonding and games soon. Don't grow up too fast, Kiana or Kianan. So ang cute, no? Siguro yung Kianan is combination ng pangalan ni Kevin at saka ni Shannon. So kung kaya siya Kianan, mga kasambreros. So, tapos dito si Ma'am Catherine, nasa gilid siya, hawak-hawak niya at saka nakasandal siya kay Baby Kianan, mga kasama. So, ito pala yung Minay Day ni Mami Min kahapon, na kasama niya si Kiona at saka si Baby Kianan niya, mga kasama. Sabi niya, wag muna kayong lumaki ng mga apo, sabing gano'n ni Mami Min sa kanyang Instagram story kahapon. So, ngayon alam na natin, no? Kasi dati hindi ko alam na ito pala yung asawa ni Kevin, and so on, mga kasambra. So, si Kevin ay close ito ni Sir Alden, kasi dati nga, di ba, namamasyal pa bumibisita si Sir Alden sa bahay ng Bernardo family. Tapos, may picture nga sila dito, di ba, na kasama yung si Lola, at saka si Kevin, at saka si Kath, mga kasambreros dati. So, sino ba naman na hindi mapapaklose kay Sir Alden, di ba? Kahit nga yung mga kalabang network na mga artista, ngayon tropa-tropa ni Sir Alden, nagpapa-block screening pa nga, di ba? So, when it comes to kindness, when it comes to generosity, when it comes to support talaga, no, number one si Sir Alden, mga kasambreros. And a man of advocacies, no? Ang dami niyang advocacies, mga kasambreros. Na ako na ako yung nababother, concern ako na hindi na siya nakapasok sa kanyang eskwelahan, no, sa pagpipiloto. Medyo hindi na rin siya nakakapag-bike, no, at saka nakakapagtakbo, mga kasambreros, as he did before, na talagang pagkagising niya sa umaga, hinahanap ng katawan niya yung mag-bike, no. Pero ngayon, ewan ko lang, kasi wala na siyang mga Instagram story or post. Siguro nakakapag-bisikleta pa, mga kasambreros, pero hindi na lang siya nakakapag-post kasi sobrang busy niya. At saka hectic ang schedule, no, ni Phenomenal Box Office Cinema King. May bagos lang title ngayon. Hari at Reyna ng Takilya, no? King and Queen ng Takilya, mga kasambreros, as awarded kagabi ng PMPC 41st, no? 41 na awarding ng PMPC Star Awards for Movies, mga kasambreros, no? Philippine Movie Press Club, no? Ngayon yung award giving body pala nito na yung Philippine Movie Press Club, mga kasambreros, no? Philippine Movie Press Club. So, ulit ako na. Sorry po. And then ito, so yun, no? Low-key lang talaga sila, mga kasambreros. Kasi nga si Kuya Kevin at saka si Alden ay ganoon sila ka-close, mga kasambreros. And then ito, nagulat ako dito kasi last year pa pala, pinost ito ni Naybara Lopez, yung na-mention nga talaga, no, isa lang pala si Ma'am Catherine sa na-mention dun sa parang choices ni Ann Curtis na magkaroon ng Madame Tussauds, no, na wax figure, mga kasambreros. So, nirepost kasi ni Ma'am Naybara Lopez, December 1, saktong-sakto, 2024 yung kanyang pinost last year. And today, yun, nung interview pala si Kath, ni Ann Curtis, yung suggestions niya kung sino yung pwedeng gawan ng
wax figure ay sabi niya ito number 1 si Regine Velasquez, Sara Geronimo, tapos si Vice Ganda, and then yung options niya pa dito ay si Coco Martin, tapos si Ma'am Catherine of course, no, tapos may na-mention pa siya, no, yung Bini, no, tapos si Carlos Yulo, mga kasombreros. So and sabi pa niya ay ang daming possibilities depending on what genre. So yun, mga kasombreros, no. In-interview siya dati ng Philstar.com. So sabi niya, I would say we have Regine Velasquez, I don't know, its Showtime host would be amazing representation for the LGBTQIA community. In terms of fellow actors, Anto Jessica Coco Martin, given his title as the longest running action star on television, and Catherine Bernardo, who has ties to Hong Kong as her blockbuster film Hello Love Goodbye was shot there. So yun, talagang si Kath yung napili, mga kasos, and very relevant kasi, no, connected siya kasi nga sa Hong Kong sinut yung Hello Love Goodbye, mga kasombrero. So congratulations. And then ito, next item natin, yung Myriad pala nila ay hiring, no, naghahanap sila, mga kasombrero, na yung Myriad Entertainment ni Box Office King ay hiring sila, naghahanap sila ng trabaho, no, or narito yung listahan, mga kasombreros. Sabi niya ito 9 hours ago, Myriad Events, we're looking for driven production assistant interns. So yung mga interns pala, no, production assistant. So bring your skills to life, share your resume with us at admin@myriadcorp.net. So iisa-isahin ko, admin, ADMIN, at yung sign at, mga kasombreros, myriadcorp.net. So yung deadline po niya ay December 5, 2025. So sa mga gustong mag-apply ng trabaho, no, sa mga intern dyan, or may kakilala kayong naghanap ng trabaho, and pwedeng maging intern as production assistant, mga kasombrero. So madali lang actually ito kapag meron kang, or ang degree program mo sa college, or nagtapos ka ng mass comm, or ng related sa media or communications, mga kasombreros, or yun, related doon. And ito naman may training naman to So we're open internship program, gain on the job experience and mentorship as you immerse in our dynamic real world projects. So production assistant. So yun, pwede ka mag-send ng resume sa admin@myriadcorp.net. So doon, mga kasombreros, no. So kung kayo pa interested. And then ito, next item natin. So yung business ni Sir Alden, mga kasombreros. Wait, let's see. So yung business pa na Sir Alden, no, na The Hungry Pita, ay nagkakaroon sila ng parang expo, mga kasombreros. So SM Expo. So welcome to the Hungry Pita booth at the 17th SME Expo, mga kasombreros. So tapos dito ay nakapila mga tao, of course, no, and sabi niya dito, take a look at our booth built to showcase our brand. Single taken hungry. Enjoy free tasting of our best-selling shawarma. So masarap to, no, pero kapag may problema ka sa digestion, kasi heavy food talaga to, heavy meal itong shawarma, mga kasombreros, no, kapag may problema ka sa digestion or sa tummy, ay medyo hindi ito angkop. Pero may mga gulay-gulay naman, mga kasombreros. So masarap ito. Meron din sila mga tacos yata, no? Kung kayo po ay mahilig sa tacos. And then ito, next item natin, mga kasombreros. So ito, na-recall kasi sobrang saya ng Kathleen dito, mga kasombreros, no? Parang saya na may halong kilig, no? May excitement, mga kasombreros. So ito pa i-post ng The Mixed Topic Celebrity. Alam mo, dumadami yung fandoms ng napapansin ko, mas dumadami yung fandoms ng Kathleen ngayon, mga kasombreros. So happy Kathleen. Tapos yung picture nila na nasa ASAP nga sila na guesting, mga kasombreros, noong kasagsagan ng promo ng Hello Love. Ito yung napapansin ko, mas dumadami yung kasi talagang trending sila, mga kasombreros, lalo na Sir Alden, talagang gumagawa siya ng nagko-crossover, he breaks boundaries, mga kasombreros.
tumatawid bakod na lang siya, no, nakikipag-collaborate sa ABS-CBN stars and productions, mga kasombrero. So, nandun yung nagtitrend siya sa GMA, tapos nagkipag-collaborate pa siya sa ABS-CBN. So, mas lalo siya nagtitrending, mga kasombrero. So, kaya dumadami yung fandom niya. So, yung fans na nagpo-post sa Facebook, no, yung fandoms in general, mga kasombreros. So, nakakatuwa lang, no? The mixed topics celebrities or celebrity, mga kasombreros. So, ipagpatuloy mo yan, Pops Alvin, yung collaboration. And then ito, pang-inis ito ng mga Kathleenatics, no, sa mga bashers. Sabi dito sa caption, nagalit kasi ang iba. Sa maasar dyan, repost muna ako na so, tapos yung mga pictures ng Kathleen na magkasama sila, mga kasombreros. So, pang-asar ito ng mga ng Kathleen admin, mga kasos. Nagalit kasi ang iba. Sa maasar dyan, repost muna ako na tapos may mga laughing emojis, mga kasombreros. So, sa mga maasar nga talaga, pasensya na po kayo, no? Kasi talagang solid, no, Kathleenatics. At dumadami, ha? Ito yung nakakaano dito kasi dumadami talaga ang nagiging fan pages ng Kathleen, mga kasombreros. So, hanggat ko lang umaamin ay mananatiling panatag, no, ang Kathleen, mga kasombreros. And ang mga Kathleenatics, of course. And then ito, so sige, ito na i-discuss na natin. Kasi si Mark Prin, hindi ko na screenshot yung mga comments, talagang team panatag sila, mga kasombreros. Si Mark Prin, pinost niya tong yung sapatos na dito, na pareho sila ng brand pero magkaiba lang ng kulay. So ang speculation ng mga Kathleenatics dito ay niregaluhan, no, ni Sir Alden yung Catherine, mga kasombreros, ng sapatos. Kasi di ba kung naalala nyo, dati pa ay nagregalo na talaga si Sir Alden ng sapatos, no, yung dating parang Nike yata yung brand ng sapatos na una ay minayday lang or ni-story ni Sir Alden sa kanyang Instagram. Tapos pagkailang araw ay nakita na natin na suot-suot ni Catherine, mga kasombreros, yung sapatos. So which is low-key lang, mga kasombreros, no, yung sapatos. So siya, Nike siya na black and white tapos may pink, something like that, mga kasombreros, no, ang kulay ng sapatos na niregalo ni Sir Alden kay Ma'am Catherine. So, kasi napansin ko yung Instagram story kasi niya dati, dalawa yung kulay. Tapos, yun, pagka ilang araw lang, nakita natin na suot-suot na ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, no? May mga na-late lang na mga na tags and posts. Pero yun, talagang magkamukha, mga kasombreros. So, team panatag tayo. Ito, magkaibang lang siya. Magkaibang brand or magkaibang kulay, pero isa ang brand, mga. So, yun ang number one na inisip ng mga Kathleen admins, mga kasombreros, no? Tapos, ang caption dito ni Mark Prin ay, kapag magulo ng isip ko, kayo ang payapang hinahanap ko, may Kathleen. Tapos, heart, mga kasombreros. Grabe na. Talagang yung kay Ma'am Catherine, black lang siya. Tapos hindi ko alam kung Nike rin ito. Tapos yung kay Sir Alden naman ay green. So alam naman natin na green ang favorite color ni phenomenal box office cinema queen. So bagong title nila ay Hari at Reyna ng Takilya by TMPC Star Awards for Movies 41st Awarding Ceremony. So team panatag tayo. So kung hindi man ito regalo ni Sir Alden, alam natin nag-usap sila kasi twinning, mga kasombreros, na. So anong brand ng sayo? Sige. Anong brand sa'yo? Sige. So, ganito. Pero palagay ko, pwede siyang regalo, no? Pwede rin siyang bumili sila individually, mga kasombreros, kasi carry naman talaga ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, ang bumili nito, of course, no? Barya lang to, kaya BOK, mga kasombreros. And then, yung GMA Network ay na-feature, no, yung pag-guest ng Dasbia at ni Will Ashley sa 15th anniversary ni Sir Alden sa December 13. So malapit na, no, 12 days to go na lang, mga kasombreros.
So, talagang sabi dito ng GMA Network ay sinorpresa ni Alden Richards ang fans matapos inanunsyo ang ilan sa special guests niya sa kanyang inaabangang Ultimate Fan Meet sa pinamagatang ARXV Moving Forward na magaganap sa December 13, 2025 sa Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex. Kabilang sa magpe-perform sa concert ni Alden ang Pinedig Brothers Celebrity Collab Edition housemates na sina Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu bilang parte ng pagdiriwang ng kanyang ika-15 na anibersaryo sa entertainment industry. So yun, no, talagang dito natin nakita, no, grabe, hindi lang nami-maintain ni Sir Alden yung kanyang pangalan na pinag-uusapan, trending, pero parang mas lalo pa siya, kung paano naiangat niya pa to the next level yung kanyang kasikatan, mga customers. And hindi lang kasi siya parang pampahambog na kasikatan. He has advocacies, he has clear purpose, he has clear direction kung bakit niya ginagawa to, bakit niya ginagawa yan, bakit niya ginagawa to. So ganun ba, no? Kung malinaw, kung crystal clear ang kanyang purpose na yun, tulungan naman ma-uplift at may angat ang industry ng showbiz at saka ng pelikula, mga kasembreros. That is why he's making a lot of collaborations ngayon, mga kasembreros, no? So congrats and hats off kay phenomenal box office cinema king and queen, and of course, no, Reyna, king and queen ng takilya, mga kasembreros. So and then ito ang cute nito kasi si Sir Alden nung bata-bata pa siya, may glasses, no, tapos ay parang siya dito, parang nung time dati ay Judgimon. So hindi ko na screenshot yung isa dapat dito sila, tandem sila ni Will Ashley, mga kasembreros. Si Will Ashley kasi diba hinahangaan niya si Sir Alden. So nung bata pa si Will Ashley at saka bata pa si Sir Alden, so ito dapat yung magkadikit, no, hindi ko na nakuhaan, mga kasembreros. And then ito, last item natin ito, mga kasembreros, ha. Ang isang fan dito ay actually dami nating items, no. Hinahati-hati ko lang, mga kasus, kasi sobrang dami. So ang isa sa mga main admins ni Sir Alden ay nag-post, no, ng kanyang picture, Hello December. Tapos ang picture ni Sir Alden sa Dubai na yung sa Christmas tree nga, mga kasembreros. Kasi parang November sila pumunta ng Dubai Tapos last leg nila yung sa Dubai. Kung kaya meron ng Christmas tree at that time doon na naka-display, mga kasembreros, kasi malapit na ang Pasko. So yun, hello December. And hello December sa ating lahat, no? Sino ba dito ang nafe-feel na yung Pasko, mga kasembreros, no? Kasi tayo po ay talagang dito, busy sa kakapanood at saka nakatutok tayo sa issue ng corruption sa ating bansa. So parang hindi na tayo nakatutok sa Pasko. Pero yun, nonetheless ay sariwain natin araw-araw ang Pasko na magmahalan, magbigayan at mag-unawaan sa bawat isa. And then ito, last item na lang pala natin ito, mga kasembreros. So ang GMA Pictures na-feature ang Kathden dito sa kanilang award nga kagabi, mga kasembreros. So Alden Richards, sabi ng GMA Pictures, Alden Richards and Catherine Bernardo are the Taquilla King and Queen for Hello Love Again. Alden Richards and Catherine Bernardo receives the Taquilla King and Queen Awards at the 41st Philippine Movie Press Club Star Awards for Movies. So thank you so much, PMPC, for this recognition. So yan, talagang ibang klase, mga kasembreros, na ang Kathden. Kasi hindi nila pinipilit na na tangkilikin sila, pero yung mga organizations na mismo ang nagsasabi at saka nagtataas sa pangalan ng Kathden, mga kasembreros. So which is nakakatuwa lang, no? Yung Kathden. Alright, so yan ang sa ating Kathden items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is December 1, 2025. Monday na po, mga kasembreros, na isang maulang Monday. Umaambon-ambon po dito sa amin ngayon, mga kasembreros. So sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Sobrang cute po nitong ating Word of God, mga kasembreros. Ang title ay Gaya ng Mantikilya or Butter. O sa mga mahilig ng butter dyan,
Psalms 55 verse 21, the words of his mouth were smoother than butter. Ito yon. But war was in his heart, his words were softer than oil, yet they were drawn swords. So, dalawa, no? Mantikilya at saka yung mantika, no? Oil, mga kasambreros. So, kung titingnan natin dito, ang samista ay tumutukoy siya sa isang kaibigan or sa isang tao na nagtraidor sa kanya, mga kasambreros. So, ang kanyang mga salita daw na nagmumula sa kanyang mga bunganga ay parang mas mas smooth pa, no? Mas yung butter kasi parang madulas, mga kasambreros, no? Or malambot, no? Kagaya ng butter. So, yung mga salita daw na lumalabas sa bibig niya ay parang mas madulas, mas lambot pa kaysa sa mantikilya or butter. So, ang mantikilya ay pwede rin siyang Tagalog na or English ng margarine. So, margarine, mga kasambreros. And by the way, margarine po ang pag-pronounce, hindi margarine, mga kasambreros, sa American English. So, margarine at saka butter, parehong mantikilya, pwede siya, mga kasambreros, sa Tagalog. Tapos, ang sasabi pa niya dito sa susunod na phrase ay, but war was in his heart. So, parang palamuti ba, no? Traidor, mga kasambreros, or palihim na umatake. So, yung kanya mga salita daw ng taong ito na tumatraidor sa kanya ay parang mas malambot at mas madulas pa kaysa sa mantikilya, pero ang kanyang puso ay punong-puno ng away, nakikipag-away or galit doon sa tao, mga kasambreros, na nagsulat ng samista. And sabi pa nga niya dito, his words were softer than oil, no? Mas soft pa or sobra pa, mas malambot pa kaysa sa mantika, pero may mga itak or espada pala ang mga salitang ito, mga kasambreros, no? So, tanong natin dito, have you ever experienced the pain of being betrayed, no? Tinraidor, mga kasambreros, by someone you considered a close friend? So, marahil iba sa atin dito ay naka-experience na ng pagtatraidor ng kaibigan, no? Ng malapit sa ating buhay, mga kasambreros. So, the hurt can run deep, no? Leaving you feeling abandoned and vulnerable. So, it can be challenging to make sense of the betrayal and find solace in moments like these. So, talagang parang dahil malalim, no? Iba kasi yung tiwala na, kunwari, kaibigan mo, close friend mo, for example, best friend mo pa, tapos ay tinraidor ka, iba kasi yung iba yung impact, mga kasambreros. So, yung tinraidor ka ng kaibigan mo, o pwede ka pang traidorin ng ibang tao, no? Yung hindi mo gaanong close, medyo medyo slight lang ang sakit, no? Ang tama sa atin. Pero pag ang best friend natin mismo, let's say kapatid pa natin, for example, or nakasama natin for quite a long time, kasamahan natin sa bahay pa, for example, ay parang mas masakit talaga yun, mga kasambreros, yung tama nun. Parang yung kapatid mo, pinagnakawan ka ng kapatid mo, so mas masakit yun kaysa sa ibang tao ang nagnakaw, mga kasambreros, sa iyo. So, ganun po siya, no? Parang ganun, mga kasambreros. And kung kaya yung betrayal ni Lord Jesus Christ, mga kasambreros, ni Judas, ay sobrang sakit, no? Maging yung mga nang iwan sa kanya, na kanyang mga disciples sa time na ipapako na siya sa krus, mga kasambreros, na dinakip na siya, ay masakit, no? Ang dami actually experiences ni Lord Jesus Christ nung bago siya ipapako sa krus, mga kasambreros, nandun yung betrayal, no? Kasi nakikita lang natin yung pain lang, no? Yung sakit, yung pigati na binubuhat niya yung kanyang krus, tapos pinapalo siya, no? Talagang yung physical pain, andoon, mga kasambreros, but the emotional pain of being betrayed, mga kasambreros, ay malalim, no? Kumbaga pa, hindi yun madaling nakukuha because you have been betrayed, mga kasambreros. Although Jesus Christ knew everything that was going to happen, pero sa atin, sa buhay natin, mga kasambreros, ay applicable ito, no? So, as you navigate the difficult emotions that come from betrayal, with betrayal, lean on your faith and trust that God's justice will prevail. Allow yourself to find solace in knowing that you are never alone and that God's protection surrounds you even in times of deep pain. So, yun siya, mga kasambreros, no? Ang pinakasekreto dito, and yun ang ginawa ni Jesus Christ, no? Hindi siya lumayo, no? At saka mas lalo siyang lumapit actually sa Diyos Ama,
at saka sa banal na espiritu mga kasmas. He trusted God the Father even more mga kasmas. He trusted and he found solace, he found comfort mga kasambreros. He sought and found comfort sa banal na espiritu mga kasambreros and these angels na andoon mga kasambreros. He was God, yes. He was man, yes. He was in flesh, yes. But nandun yung total dependence niya pa rin sa Diyos. Yung Trinity, yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, doon napatunayan na in moments of crisis, in moments of the most agonizing, no, the most painful, and the most sorrowful mga kasambreros na experience ni Lord Jesus Christ, ay andun na lahat-lahat, no? Lahat ng aspects ng kanyang buhay ay talagang sinubok sa sobrang sakit mga kasambreros nung siya po ay dinakip at pinapako sa krus mga kasambreros. So lahat-lahat ng aspects kaya sa ating buhay ay dapat nating isaisip na kung ang Panginoon nga ay nakaya niya at saka nagbigay example siya na siya man ay nagtiwala at dumepende sa Panginoon sa moment ng pighati at problema, ay tayo rin po dapat ganoon ang gagawin natin, no? Dapat din tayong dito dumepende parati sa Panginoon. So the more that we encounter pain, the more that we encounter trials, the more that we encounter difficulties, hardships sa buhay, ay the more that we draw near to God mga kasus. The more that we pray, the more that we study the Bible, meditate the Bible, and obey the Bible mga kasus, the more that we draw closer to God, in short mga kasus. So wag po tayong lumayo. Every time na nakaka-experience tayo po ng problema, ng trials, hindi po solusyon ang paglayo sa ministry, hindi po solusyon ang paglayo sa simbahan, hindi po solusyon ang paglayo sa Biblia, hindi po solusyon ang paglayo sa panalangin. Okay? Ang solusyon po dyan ay mas lumapit pa tayo sa Panginoon mga kasmas, in which, kapag tayo pa naging faithful hanggang sa huli, at napagtagumpayan natin ay masasabi natin, yun pala Lord, you gave us victory, you gave us success, kasi nga kalooban, inalaw ng Panginoon ng pagsubok sa ating buhay so that our faith can be tested and proven true mga kasambreros, na matatanggap natin ang putong, ang korona ng tagumpay ng buhay. Another striking phrase from the same verse is, his words were softer than oil, yet they were drawn swords mga kasambreros. So this imagery highlights the treacherous nature of the betrayer's words, which may seem gentle and harmless on the surface, but are, in reality, as destructive as sharp weapons when wielded with ill intention. So, parang palamuti yung words ng isang kaibigan, mga kasamaras. And sino pala sa atin dito yung mahilig sa mantikilya, sa butter, especially yung peanut butter. Yung butter kasi ngayon ginagawa na siyang panggisa, ginagawang pagkain, parang pinanghahalo na talaga sa pagkain ang butter mga kasambreros, kasi siya yung kanyang bango, parang nag-a-add siya dun sa bango at saka sa lasa ng pagkain, especially yung pinakasikat talaga yung buttered shrimp, yung malaking hipon, tapos lalagyan ng butter, at saka ng ibang ingredients. Talagang sikat na sikat yun mga kasambreros, at masarap na masarap mga kasus. Buttered shrimp, buttered chicken, so buttered pork, ewan ko kung parang bihira yung buttered pork mga kasus, pero buttered chicken, buttered na hipon. So yun talaga ang dalawa sa mga sikat na mga putahe ng Pilipino mga kasambreros. So yun, the relevance of this verse mga kasambreros, na yung Psalm 55 verse 21 mga kasambreros, ay nag-extend sa contemporary times where deceit and betrayal manifest in various spheres of life, be it personal relationships, workplaces, or even among public figures. So speaking of public figures, ngayon talagang lantaran na, talagang binulgar na lahat-lahat ni Zaldico yung pagnanakaw ng gobyerno mga kasambreros. So pati na rin si Sandro Marcos, si Riza Marcos, and the rest of Speaker Martin Romualdez, of course. So betrayal, naging sa mukha ng tao, sa mukha ng mga kalaban, si Zaldico ay ng traidor. Tapos dati best friend sila, nung time pa na hindi pa pumutok ang issue ng pagnanakaw at hindi pa naibulgar ang mga pagnanakaw, ay best friends sila sa Kongreso. Pero ngayon ay naging traidor na, sabi nila ay wag daw pagtiwalaan siya. So hindi natin alam kung sino nagtatraidor sa kanila, pero ang pinaka-issue dito ay kung sino ang nagtraidor sa taong bayan. So yun siya mga kasama, sino-sino
No, kasi marami, no, halos lahat pala nakatanggap ng kickback, no, sa Congress, mga kasambreros, according dun sa file na pinakita ni Zaldico, mga kasambreros. So halos lahat pala, kung kaya parang buhay bilyonarya ang mga public servants, especially yung mga congressmen at contractors, mga kasambreros. So yun, sa atin dito, ang pagtatraidor talaga is big talagang malaking hindi, mga kasambreros, kasi kung tayo ay traidorin, masakit din, no? Kung tayo mag-traidor ay ipailagay natin ating sarili doon sa place na tayo yung traidorin, which is masakit at saka mahirap, mga kasambreros. So yun po, no, sa ating Word of God, mga kasambreros. So sana po ay matutunan tayo, no, pero yun lamang po. In the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, authenticity, no, at saka genuineness, mga kasambreros, hindi ng pandilin lang or pandaraya or pagbibitray or pagka-traidor, mga kasambreros. Bagkus ay mamuhay tayo na may pag-ibig sa bawat isa and in unity, in the bond of peace, mga kasambreros. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.